Vera's POV. Are you crying? Why? What happened? Where are you? Sunod-sunod niyang tanong na mahimigan ng mahinang higbe ni Lex sa kabilang linya. Nandito ako sa Italy ngayon. May inaasikaso lang ako. Tinawagan ko si Tata Selmo para sunduin ka sa airport. Dumiretso ka nang umuwi sa CBV. Don't worry about my husband. Lagi namang wala yun. Minsan lang umuwi sa bahay. May makakasama ka rin doon si Naitelma. Please, Vera. Last na pabor na tong hihilingin ko sa'yo. Mahabang wika nito. Bumuntong hininga siya. Hindi sigurado kung tama bang papasukin niya. Ganon pa man ang ibabaw pa rin ang kagustuhan niyang matulungan ang kanyang kapatid. Sasantabi niya muna ang mga dapat niyang unahin. Dapat din na rin ang investigasyon sa pagkawala ng magulang nila. Magkano? Tanong niya. Kaya naman kahit umiiyak pa si Lex sa harap niya, sisingilin niya pa rin. Isa pa, di yata madaling magpanggap bilang isang ulirang asawa. At talagang naisip mo pa yan kahit na nasa alanganing sitwasyon ako? Balik tanong naman ito na kinairap niya naman sa ere. Natural! Walang libre ngayon at isa pa, sigurado ka bang safe tong asawa mo? Hindi naman ba nananakit? Alam mong maikli ang pasensya ko, Lex. Baka magpang-abot kami ng asawa mo. Magaruti ko pang peste. Wala siyang pakialam kahit na isang gafford ang asawa ng kanyang kapatid. Kahit na nga bahari pa ito ng bundok ng tralala, talagang sasamain siya sa kanya sakali mang saktan siya. Di naman nananakit si Alexander. Kahit na nga bahari pa to ng bundok, lagi rin siyang babae niya, kaya safe ka. What the? Putol niya rito. May babae ang pesting asawa mo pero okay lang sa'yo? Anong klaseng kapestian yung pinapairal mo, Lex? Singhal niya sa kapatid. Hindi siya makapaniwala na wala lang sa kanyang kapatid ang panloloko ng asawa nito rito. Kung sa kanya yung ginawa, baka naputulan niya na ng kaligayahan ng lalaki. Naiumpog niya pa ang babae. It's okay. Wala naman akong magawa. Isa pa never naman kaming naging intimate sa isa't isa. Anang kambal. Nahilot niya ang kanyang sentido dahil sa stress sa kapatid. Sa dinami-rami kasi ng pwede nitong kainin ang pagiging sirapa. Sa bagay, wala naman talagang alam pagdating sa pag-ibig si Lex. Ano pa nga bang naasahan niya? Okay, deal. Pero umuwi ka rin kaagad dahil marami pa akong kailangan isikasuhin. Ani niya. Hindi niya na nagawa pang sabihin ang iba pa niya sanang plano dahil pinutol na nito ang tawag. Muli silang lumapit sa kinaroroonan ni Tata Selmo na ayon sa kanyang kambalay ang sundo niya ngayon. Bahagya niya lang tong nginitian at sumama na rito. Umuwi na ho tayo. Aniya nang mapansing hinihintay nito ang ipag-uutos niya. Ngayon niya nang napagtanto na naging padalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Hindi niya pa nakikilala ang asawa ng kanyang kapatid, ni hindi nga rin niya alam ang itsura nito, sa larawan man o sa personal. Wala rin naman siyang balak na kinilanin pa to dahil di naman siya interesado sa buhay nito. Ang tanging hiling niya lang sana, hindi siya mabuko ng asawa ng kapatid niya at umuwi rin kaagad sa Lex upang matapos din kaagad ang pagpapanggap nila. Ilang oras pa ang matuling lumipas na mapansin niya, dumiretso sa isang eksklusibong village ang kotseng sinasakyan niya. Di pa naman ganon kadilim at alas 4 pa lang naman ng hapon, kaya naman kitang-kita niya mga nagaganda ang kabahayan sa village. Maya-maya pa'y tumuloy na ang sinasakyan niya sa kulay gray na gate. Nang huminto ito, agad siyang lumabas upang mamangha lamang sa bahay na bumungad sa kanya. Halos katulad ng manso nila ang bahay na nasa harapan niya ngayon. Kulay krema na halos puro salamin din. Malaki at maliwanag, parang bahay ng isang prinsipe sa mga anime na palabas sa TV. Ako na ang bahala sa mga gamit ninyo, Ma'am Alexis. Tinanguan niya lang si Tata Selmo at nagtuloy-tuloy na sa loob ng kabahayan. Sinalubong siya ng matandang babae na kung di siya nagkakamali, si Naitelma. Welcome back, Alexis. Napagod ka ba sa biyahe? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Sunod-sunod ditong tanong sa kanya na kinangiwi niya. Di siya mahilig sa gatas dahil kape ang gusto niya. Pakidalhan na lang po ako ng kape sa silid ko, Naitelma. Aniya sa mababang tono. Lagi kasing mahinahon ang kambal niya na halos hindi makabasag pinggan. Mahirap man para sa kanya ang ganong klaseng ugali, kailangan niyang pilitin at sanayin ng sarili. Kumunot ang roon nito ngunit kalaunan, tumango at ngumiti bago siya iniwan. Nilibot na naman ang kanyang paningin sa kabahayan na sa sobrang laki at lawak maniligaw yata siya. Hindi nga niya alam kung saan ang silid ng kanyang kapatid na si Lex. Upang makasiguro, pinuntahan niya lang halos lahat ng silid na meron ng bahay. Hindi pa man siya nakakatatlo, natsambahan niya na ang pangalawang pinuntahan niya. Sa ayos pa lang at amoy ng silid, amoy Lex na. Inagis niya ang kanyang bag sa kama. Walang pakialam na nagtanggal ang damit para maligo na muna. Aminado siya, kinakabahan siya sa pinasok niyang ito.
Pero kalahati ng isip niya ay katawan at nakakaramdam na excitement. Napangisi siya na maalala kung ano nga bang dahilan kung ba't niya tinanggap ang hinihinging pabor ni Lex sa kanya. At yon ay ang turuan ng leksyon na magaling nitong asawa. Let the games begin. Alexander's POV. Maagang umuwi si Alexander dahil may usapan silang magkakaibigan na pupunta sa Club V, ang club na pag-aari ng kaibigan niyang si Ronaldo. Pagkatuloy niya palang nadatnan niya ng abala si Naitelma. Tila nagmamadali din to at di na siya napansin pa. Naitelma, ano ho yan? Saan niyo ho dadalhin yan? Sunod-sunod niyang tanong na nagpatigil dito. Agad naman nang huminto ang matanda at bumaling sa kanya. Kape sir, dadalhin ko ho sa silid ni Alexis? Sagot nito na nagpakunot ng noo niya. At sa wakas, dumating na rin ang lagalag niyang asawa. Ilang araw tong di umuwi simula nang usisain niya ito tungkol sa kumpanya at pangloloko ng ama nito sa kanya. Ilang araw din siyang kinakastigo ng daddy niya dahil sa pagsusumbong na magaling niyang asawa patungkol sa ugnayan nilang dalawa ni Cheska, ang anak ng governor na nakilala niya sa business trip dati sa Baguio. Kinuha niyang tasa ng kape kay Naitelma at sinabihan to, "Ako na ho magdadala nito kay Alexis. Pakiayos na lang ho ang gamit ko sa kwarto, Naitelma." Agad tumalima ang matanda at tumuloy na sa kwarto niya, habang siya naman ay nagtungo na sa guest room kung saan naroon ang kanyang asawa. Simula na magsama sila ni Lex, hindi niya na nakatabi to sa kama. Bukod sa hindi niya naman sila masyado nagkikita, todo iwas din to sa kanya. Di na siya kumantok pa, tuloy-tuloy nang dumiretso ng silid nito. Ngunit pagkatuloy niya pa lamang ang silid ni Alexis, natigilan siya dahil sa maharot na musikang pumapailan lang sa loob ng silid. Nagmumula ang musika na yun sa banyo kaya naman walang pakialam na nagtungo siya roon upang matigilan lang ulit nang makita ang kanyang asawa. Nakalublob ang katawan nito sa bathtub habang marang hinihilot ang tuhod pababa sa binti nito na bahagyang nakalitaw. Nakapikit din ang mga mata nito na parabang dinadama ang tubig na nakayakap sa kanyang katawan. Di niya maialis ang tingin sa asawa na sumasabay pa sa paghimig ng kanta. At kahit nakapikit si Alexis, malaya niyang napagmamasdan ang kalahati ng katawan nito. Napanunok si Alexander dahil sa nakikita niya ngayon. Ganon lang din ang pagkagulat niya na maramdaman ang paninikip ng suot niyang slacks dahil sa unti-unting pagkabuhay ng pananabik niya sa kanyang asawa. That's normal. Kastigo niya sa kanyang sarili. Kahit naman sino, mabubuhayan kung makakakita ng halos ganitong eksena. Usal niya pa sa kanyang isipan. Pilit niyang pinapakalmang sarili pati na rin ang nagngangalit niyang kasangga bago pinilig ang muka at dahan-dahan sinira ang pinto ng banyo. Inayaan niya ang kanyang asawa sa ginagawa nitong paliligo bago pa pumunta sa kung saan ang malikot niyang isipan. Sa halip isipin kung ba't nag-react ang kanyang kasangga sa katawan ng kanyang asawang si Alexis, nilapag niya na lang ang hawak niyang kape sa bedside table nito. Pinakailaman niya rin ang closet to at siya na mismo naghanda ng damit nitong isusuot. Ngunit tila torture sa kanya ang ginagawa na makita mga undies nito sa closet. At habang nakatitig sa Alexander sa damit ng asawa, patuloy na naglalakbay sa kanyang isipan ang imahe ni Alexis na minamasay ang kanyang tuhod pababa sa kanyang mga binti. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha, nagpakawala ng malawak na hininga bago maling bumaling sa banyo. Peste! Nagmura siya at maling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sa halos 2 linggong nakakasama niya si Alexis, nahawakan at natitigan niya ito, pero wala siyang ibang pakiramdam maliban sa inis dahil sa pagiging tuod nito. So, what changed? Muli niyang tanong sa kanyang sarili bago sinipat ang kanyang kasangga. Why are you saluting now? Oh my! Aniya. Upang pakalmahin ang sarili, kinuha niyang tasa ng kape at baliwalang ininom iyon. Ngunit natigilan siya na marinig niyang magbukas ang pinto ng banyo at napuno ng halimuyak ng lavender body wash ang buong silid. Ang bango na yun nagpapakilig sa kanyang pagkatao. What is happening to me? Is it normal? Of course, it's normal. Nakatalikod siya kaya naman di niya makita ang reaksyon ni Alexis. Ngunit nung dahan-dahan siyang humarap dito, mas lalo yatang napasama ang lagay ng kanyang kasangga. His wife is so hot. Hi! Hi! Sabay nilang sabi. Pareho nilang pinasadahan ng tingin ng isa't isa at sabay ding tinitigan ng mata ng isa't isa. Ngunit maya-maya ang matinis na sigaw ni Alexis ang bumasag sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mahilig ka? Sunod-sunod nitong sabi habang pilit tinatakpan ng kamay ang sarili. Turn around! Huwag kang tumingin! Peste ka! Mariing ipinikit niya ang mga mata at tumalikod nga.
Ngunit dahil sa ginawa niyang yon, tila nakikita niya pa rin ang imahe ng kabuuan ng kanyang asawa. Ba't kasi aalis ka ng banyo walang saplot? Singhal niya rito habang kinakastigo rin ang sarili. Unti-unti nang sumasakit ang puso niya dahil sa nabubuhay niyang sandata. Akmang haharap siya ulit kay Alexis upang singhalan ito, ngunit kutusan siya nito sa batok. Huwag ka sabing titingin. Anito kaya naman di na siya humarap pa dito. Pakiabot ng towel. Pasigaw pa nitong utos sa kanya. Kinuha niya naman ng tuwalyang maayos na nakatupi at nakapatong sa bedside table bago inabot kay Alexis na nakapikit ang mga mata. Next time, huwag kang lalabas ng banyo ng walang tuwalya o roba man lamang. Pagalit niyang sabi para itago ang tunay niyang nararamdaman. On the contrary, Mr. Gafford, ikaw ang tumuloy dito sa silid ko nang walang paalam. Naramdaman niya ang paglalakad nito at nakita nagtungo to sa closet malapit sa kanya. Napakunot ang noon niya dahil sa narinig. Did you just call Mr. Gafford? What the? Ano naman ba ang trip niya? Naglakad to patungo sa vanity mirror at umupo roon. Nang dumanto sa harapan niya, napapikit siya nang manood sa ilong niya ang mabangong amoy ng kanyang asawa. Nagpalit ng body wash na gamit? Di niya mapigilang tanong kahit na nga ba pilit niyang pinipigilan ng sariling kausapin to. Yes. Walang emosyong sagot ni Alexis bago sinimulang suklayan ang buhok nito nang di man lang alintanang presensya niya sa likuran nito. Napatitig na lang si Alexander sa likuran ng kanyang asawa na marahang sinusuklayan ang buhok nito habang panakanakang tumitingin sa kanya. Marahan niyang pinilig ang muka, hinamig ang kanyang sarili. Amoy na amoy pa rin ang amoy ng kanyang asawa sa loob ng silid na talaga namang nagpapataas ng kanyang pananabik. At dahil doon hindi niya mapigilang magtaka at tanungin ang kanyang sarili, why am I turned on now? Vera's POV. Marahang sinusukay ni Vera ang buhok niya habang panakanakang sumusulyap kay Alexander. Laking gulat niya na mapagtanto na ang maharot na lalaking to pala ang asawa ng kambal niyang si Lex. Hindi niya inaasahan ng Alexander Gafford na tinutukoy ng kanyang kapatid ay ang lalaking gustong-gusto siyang bilhin noon para lang makalaro siya sa kama. What a coincidence! Ano pang ginagawa mo rito? Aniya tinuro ang pinto ng kwarto. Alis na! Mukha lang siyang kalmado pero sa loob niya kabado 20 na siya. Nangangatog na rin ang tuhod niya dahil sa presensya ni Alexander. At kung di pa to aalis sa salid niya, baka atakihin na siya sa puso. Ayaw niyang rumampa sa harap ng asawa ng kakambal niya na tayong tuwali lang ang suot. Mas titindi ang kahiyang nadarama niya rito, lalo na't nakita nito ang kabuuan niya kanina. Oo nga't sinabi ni Lex na sa loob ng pagkasama nito at ng asawa, hindi malang nagtangka ang asawa nitong hagkan at maging intimate dito. Ilag daw si Alexander sa kambal niyang si Lex, at ganoon din naman ang kambal niya sa lalaki. Pero mabuti na rin nag-iingat at baka mamaya maakit ang maharot nitong bayaw sa kaseksihan niya. Aalis ako ngayon. Anang baritonong boses na pumukaw sa malalim niyang iniisip. Mula sa salamin, sinilubong niya ng tingin si Alexander. Nakatayo na ito at nakasandal sa hamba na nakasarang pinto ng kanyang silid. He looks so handsome in his black tuxedo and slacks. Hindi lamang iyon, he has the bluest eyes she had ever seen. Though asul din ang mata ng kapatid nitong si Adam, pero kakaiba pa rin talaga ang dating kapag si Alexander na ang tumitig. Para bang nakakaubos ng hininga at makapanghina ng tuhod kapag tumitig to sa mga mata niya. Peste, may isa maligno yatang lalaking to eh. Parang di naaakit ang kakambal niyang si Rex dito, gayong napakagwapo at napakakisig ng lalaking to. Wala sa sariling tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Maigpit na humawak sa tuwalang nakapulupot sa katawan niya. Okay. Kanina pa sana. Aniya, ano naman ngayon sa kanya kung aalis to? Kanina niya pa nga to pinapaalis ng matahimik ang katawang lupa niya na mukhang nag-aalboroto na sa kaba. Tumaas ang kilay ni Alexander. What? Di mo ako aawayin? May bahagyang pagkagulat sa mukha nito. Hindi mo ba tatanungin kung saan ako pupunta? Wala kang sasabihin? Sunod-sunod pang tanong nito sa kanya. Kumunot ang makinis niyang noo bago humarap dito. Bakit ka naman gagawin yon? Nagtatakang tanong niya. Umalis ka kung aalis ka. Walang pakialam niyang sabi. Huwag kang umasang pipigilan kita dahil hindi mangyayari yon. Anyway, ingat sila sa'yo. Umirap siya bago muling tumalikod at nagtungo na sa closet. Akala niya umalis na to na hindi siya nakarinig ng salita mula dito. Ngunit napaigtad siya na muli niyang marinig ang bariton ng boses nito. Makikipagkita ko sa girlfriend ko. Sa kanya ako matutulog at paiinitin ng buong magdamag. Anito sa paraang ng uuyam at may halong sarkasmo ang baritonong boses.
Hindi mo ba rin ako pipigilan? Hindi mo ako aawayin? O baka naman si daddy kagad ang tatawagan mo pagkaalis ko pa lamang sa pintong to? Napabuntong hininga siya dahil sa sinabi nito. Girlfriend? Ang pesting lalaking to. May girlfriend habang kasal sa kakambal niya? Kundi baga naman 1,000 at 1 peste ang Alexander Gafford na to. Nasasaktan siya para sa kakambal niyang si Lex. Hindi deserve ng kapatid niyang lokohin ng harap-harapan. And maybe, this is the reason why her sister could not take it anymore. Kaya siguro nais na muna nitong mag-isip at ingi ng tulong niya. Goodness gracious! For a wife, it's torture to know that your husband is seeing someone. Lalo na't kung sabihin pa nitong girlfriend nitong katatagpuin, doon pa nga magpapalipas ng gabi. Hindi lang yon sa puso masakit, kundi pati na rin sa ego ng isang babae. Sigurado siyang walang araw o gabi na hindi umiiyak si Lex tuwing aalis ang bugok nitong asawa at sa kandungan na ibang babae magpapainit ng buong magdamag. Malamang din na tinatanong nitong sarili kung ano ang kulang sa kanya. Anong hindi niya kayang ibigay na nakukuha ng bugok na si Alexander sa peste nitong kirida? That's emotional damage. Humigpit ang hawak niya sa pinto ng closet. Ang maharot na lalaking to'y sinasaktan pala ang kakambal niya at ang lakas pa talaga ng loob nito na sabihin sa kanyang nakikipagsalo to sa kabit nito. Paano na lang pala kung si Lex ang narito ngayon at hindi siya? Hindi niya mai-imagine kung gaano kasakit ang madudulot doon sa kambal niyang masyadong mahiyain, mahinhin, at kulang na lang palitan si Maria Clara. Good luck, galingan mo. Walang pakialam na lang na sagot niya. Kinuha ng tila duster na damit ng kapatid niya. Di niya naman na narinig na sumagot ang lalaki na siyang kipanatag ng loob niya. Narinig na lang din niya ang pagbukas at sara ng pinto ng hudyat upang malaman niya na tuloy na nga itong umalis. Sa wakas, wala nang lalaking yun. Akmang isusot niya na sanang damit na nakuha niya, ngunit nang matitigan yon, napangiwi siya. Diyos mio Marimar, ba't naman kasi ganitong pormahan mo, Lex? Aniya. Sakto naman tumuloy si Nitelma dala ang maleta at iba pa niyang gamit. Umusal lang siya ng pasasalamat dito at muli nitong umalis. Kinuha niyang red lingerie na nadala niya at yun ang isusuot niya. Hindi siya sanay natutulog na balot kaya naman di niya maatim ang mga pang malalakasang damit ni Lex. Tinalo niya pa si Maria Clara sa pormahan na. Nang matapos, sinagilap niya rin sa bag at kinuha ang cellphone niya upang tawagan si Lex. Gusto niya itong makausap tungkol sa peste nitong asawa. Kung ba't kasi hindi nito sinabi sa kanya na may babae palang asawa nito at tama ang chismis na binabato ng mga reporters tungkol sa maharot nitong asawa. Di sana alam niya kung anong isasagot at magiging reaksyon niya sa harap ng Alexander na yun kanina. Sa 2 beses na pagtawag niya sa numero ni Lex ay hindi man lamang sinagot ng kambal niya. Cannot be reached. Bumuga siya ng marahas na hininga at muli itong tinawagan ngunit ganon pa rin. Bakit ba naka-off ang cellphone ng bruhang yon? Tinawagan niya pala ito pero wala talaga. Lex, sumagot ka. She called again and for the last time but the same result. Lex's cellphone is unattended and cannot be reached. Naiinis na inihagis niya ang cellphone sa kama at walang pakialam na humiga habang nakatitig sa siling. This marriage is a mess. Walang magandang maidudulot ang kasal na to sa kapatid ko at ang pesteng lalaking yon. Saan siya kumukuha ng kakaparan ng mukha para isampal sa akin na may babae siya at doon pa talaga magpapainit ng gabi? Nagpupuyos ang kalooban niyang sabi. Nagtatagis ang bagang niya sa galit kay Alexander. Hindi niya hayaang maging maseto at kampante habang ang kambal niya ay mukhang malapit ng mabaliw sa sobrang stress. She needs to do something. Kung kaya ni Alexander na kaya-kayanin ng kambal niya na si Lex dahil nuknukan ng pagiging mulalang kapatid niya, pues ibahin siya nito. Nalaban siya ng patas at sabayan at para sa kanyang kapatid, susong siya sa gera ng asawa nito ang nag-umpisa. She was the black sheep of Santiago's family after all, at ito na sigurong tamang panahon para ipakita kung gaano kaitim ang kanyang budhe kapag pamilya na ang inaapi. He will pay for hurting my twin sister, she whispered before she dozed to sleep. Sa kabilang banda, malakas na katok sa pinto at liwanag na nanggagaling sa bintana ang nagpagising kay Vera. Napabalikwas siya nang muling kumatok at tumuloy doon si Nitelma. Alexis, iha, hindi ka ba kakain? Wala pang naman ang tiyan mo, anong oras na oh? Napakurap-kurap siya habang pilit na inaaninag ang mukha nang nakangiting si Nitelma sa kanya. Anong oras na ho ba? Tanong niya at nag-inat ng mga braso. Pasado na. Napabalikwas kaagad siya ng bangon dahil sinabi sa kanya ni Nitelma.
Hindi niya inaasang 2:00 na at napahaba yata ang tulog niya. Nini nga rin siya nakapaghapunan kagabi. Nay Telma, bakit hindi niyo ako ginising? Anong oras na ho pala? Aniya. Walang pakialam na tinanggal niya ang suot niyang lingerie kahit na nga ba nasa kwarto pa niya si Nay Telma. Akmang tutuloy na siya sa banyo para maligo na muli itong magsalita. Pinuntahan ka ni Sir Alexander dito kanina para gisingin pero mukhang masarap talaga ang tulog mo. Kanina pa rin siya hinihintay sa baba. Napatas ang kilay niya at huminto dahil sa sinabi nito. Inarap niya si Nay Telma habang kulot ang noo at nagtataka. Bakit niya ako hinihintay? Alam niyo ho ba kung anong oras umuwiin kagabi? Sunod-sunod pa niyang tanong sa matanda. Sabay na raw kayong kumain. Alito bago umilap ang mata. Hindi ko siya namalayang umuwi kagabi, iha. Pero malamang kakauwi lang ni Sir Alexander kanina. Dahil na makasalubong ko siya yung suot niya pa rin kagabi ang suot niya kaninang 12:00 na makasalubong ko siya sa sala. Paglalahad pa nito. Lalo pang tumikwas ang kilay niya at kumunot ang noo. Hindi niya naman siguro kailangan magpaape kay Nay Telma dahil mukha naman tong walang kaalam-alam. Kung sino siyang talaga. Nay Telma, pakisabi kay Alexander na ayoko siya makasabay kumain. Bababa na lang ho ako mamaya para ho pagkatapos kong maligo. Tsaka mauna na siya. Di ko naman hawak ang pinggan at wala naman sa akin ng kaldero para hintayin pa niya ako. Pagkasabi niya noon, dumiretso na siya sa banyo upang maligo. Kahit papaano may dala naman siyang personal na gamit na nilagay niya sa banyo. Magkaiba rin kasi ang brand ng shampoo, body wash, toothpaste at skincare niya sa ginagamit ni Lex. Mainam na rin nakapagpadala siya sa iba pa niyang mga damit dahil hindi talaga niya kayang suotin ng mga damit ni Lex na mukhang panahon pa ng kopong-kopong. Pagkatapos niyang maligo, kagad siyang nagsuot ng roba dahil baka matatna na naman siya ni Alexander na walang kahit ano sa katawan. Nagtungo siya sa closet ni Lex upang mangalkal ng damit nito. Nagbabaka sakaling meron pa rin siyang matipuhan kahit papaano pero putakti wala talaga. Kaya naman no choice siya kundi suotin ng maong short niya na halos kita na ang buong hita at binti niya. Tinenohan niya na lang din iyon ng dilaw na spaghetti strap sando na hakab sa katawan niya. At dahil konti lang din ang dala niyang gamit at damit, napagdesisyonan niyang mag-shopping mamaya pagkatapos niya kumain ng tanghalian. Vera blow-dried her hair first. Naglagay din siya ng manipis na makeup sa kanyang mukha bago siya lumabas ng kwarto. Agad siyang nagtungo sa kusina upang mananghalian na dahil panatag na siyang wala na ibang tao roon ngayon, maliban lang sa kanya. Pero hindi, mali siya ng akala dahil may bugok pala doon na prenteng nakaupo sa dulong upuan at nakatingin sa kanya. Alexander Gafford! Napairap na lamang siya. Nagpakawala na muna siya ng malalim mabuntong hininga bago nagsalita. Simula na ng kalbaryo. Good afternoon, Mr. Gafford? Bati niya rito sabay upo sa kabilang dulo ng mesa na nakaharap din sa lalaki. Alexander's POV. Nabitawan ni Alexander ang tinidor na hawak nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Simula nang bumungad to sa kusina, hindi niya na maalis pa ang tingin kay Alexis, lalo pa na makita ang kasuotan nito. Late ang nagising si Alexis at ang mas kinagulat niya, napansin niyang nagme-makeup ang kanyang asawa. Ni minsan hindi niya pa nakitang nag-makeup si Alexis, ngayon lang. Aminado siya maganda ang kanyang asawa. Sadyang di niya lang talaga maintindihan ang sarili kung bakit nawalan siya ng interes dito simula na maikasal sila. Pero ngayon, parang may nagbago. Lalong nagpatingkad sa natural nitong ganda ang manipis na makeup sa kanyang mukha. And her lips looks inviting. Naparinok siya. That's your wife. Ang malamadre at tuod mong asawa. Pasimple siyang umiling bago bumaba ang tingin niya sa suot nito na talaga namang kinabigla niya rin. Alexis loves wearing turtlenecks, jeans, blouses, and long sleeves. So what happened to his wife? Why is his wife wearing a short maong and a sando spaghetti strap that fits her body? Nasaan ang asawa niyang tinalo pa si Maria Clara na kulang na lang magsuot ng barot saya? Hindi niya rin mapigilang mapatingin sa mapuputi at makikinis itong binti. Inabig niya ang kanyang sarili bago impet na sinaway sa isip ang kasangga niya na unti-unting nabubuhay dahil sa kanyang asawa. Calm down. Good afternoon? Formal niyang balikbati dito. Inabot ni Alexis ang plato ng kanin at naglagay sa sarili nitong plato. Ganon din ang ulam bago tumikim. So, kamusta ang gabi niyo ng babae mo? Kalmadong tanong nito sa kanya. Napaligaya mo naman ba siya?
Dugtong pa nito. Natigilan siya at tinignan nito. Bakit mo tinatanong? Alexis doesn't ask questions. Kahit kailan hindi siya tinanong nito, lalo na kapag nasa hapagkainan sila, ni hindi nga rin makatingin ng maayos sa kanya ang kanyang asawa. So, what changed? Ano ang nangyari sa asawa niya? Masama bang magtanong? Nilagyan ni Alexis ng pagkain ng plato niya at sinilina ng juice ang baso niya. Kumain ka pa. Mukhang ginutom ka at di nakakain ng maayos kagabi. Hindi nakapagsalita si Alexander. Nakatingin na lang sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano siya magre-react dito at kung ano ba ang tamang sabihin dito. This Alexis is different from what she used to be. Naninibago siya sa biglang pagbabago ng kanyang asawa. Well, kinuha niya ang baso na sinalina nito ng juice at uminom na muna bago sumagot. Ayos lang naman. We enjoy each other's all night. Oh, talaga? Bumaling ito sa kanya. Nakailang round kayo, kaya ba narito ka pa dahil napagod ka? Ni wala siya makitang katiting na mali siya at selos doon. Para bang nagtatanong lamang ito dahil curious ito sa kung naman ang ginawa niya kagabi. Peste, is that even possible? Hindi siya sanay na ganito ang pakikitungo ng asawa niya sa kanya. Alexis does not talk to him. She talks to his father instead. Tapos magdadrama na para bang aping-api ito kahit ang totoo ay manloloko talaga ito at nililinlang lang nito ang kanyang ama. Ano naman bang trip ng asawa niya ngayon? Ano ang binabalak nito? Yes, naka-4 na rounds kami. Ani ang seryoso at walang emosyon na boses. Bakit mo ba tinatanong? Para may maisumbong ka na naman kay dad at umakto ka na namang aping-api? To be honest, wala na akong pakialam. Ginusto mo rin namang maikasal sa akin, hindi ba? So deal with my action. You started it. Nakikisabay lamang ako. Nagsali ng juice si Alexis sa baso nito at uminom bago nagsalita. Look, Mr. Gafford. Kung anumang atraso ko sa'yo, hindi ko sinasadya yon. Kaya po pwede bang kalimutan na lang natin yon? Hindi na rin mauulit yun at lalong hindi na ako magsusumbong kay... Natigilan to bago tumikim. Daddy, napangisi siya. Talagang hindi na. Asik niya rito. Pero hindi na ako naniniwala pa sa'yo. Top 1 ka sa pagiging manloloko diba? Nagpakawala ito ng malalim mabuntong hininga. Pinunasan ng bibig at saka tumitig sa kanya. Mr. Gafford, ngayon ko lang napagtanto na wala ka na talagang pag-asa pa. Hindi ka na magbabago at talagang ganyan ka na. 1,000 1 peste? Nasamid siya. Anong sinabi mo? Asik niya rito. Ang sabi ko, muli itong uminom bago nagpunas ng labi, sinilubang ang madaling matitig niya at saka nagpatuloy. 1,000 1 peste ka. Bakit? Tumayo si Alexis. Tinaasan siya ng kilay sabay ngumisi na nakakaloko. Hindi ba? Tama naman ako, di ba? Matapos niyang insultuhin to, iniwan na siya nitong tulala at mag-isa sa lamesa. Hindi pa man nakakalayo ng lakad si Alexis. Sinundan na niya ito at tinawakan ng braso. What is wrong with you? Nagtatakang tanong niya nang humarap ito at lukot ang kilay na tinitigan siya. Totoo naman talaga ang mga sinabi ng kanyang asawa. Totoong peste siya, aminado siya roon. Pero ang lakas talaga ng loob ni Alexis na tawagin siya ng ganyan sa gwapo niyang mukha. What is wrong with his wife? Anong nangyari sa akin? Tuod at malamadre niyang asawa? Hindi ka naman ganito dati Don't tell me na may pinagmamalaki ka na. Dugtong niya pa na mas lalong kinakunot ng kilay nito. Bakit? Hindi ba kita sinabihan ng peste noon? Hindi mo ba narinig sa akin kung gaano ka kapeste? Gosh! Piniksin nito ang braso nitong hawak niya. Well, Mr. Gafford, walang permanente sa mundo except pagbabago. And I must say that I've changed. Kaya naman asahan mong marinig mo sa akin ngayon ng mga salitang hindi mo naman narinig noon. But not a sudden change? Sansara niya rito. Matutuwa sana ako na nagbago ka na. Pero yung pagbabago, tumikim siya bago umiling. Napasama yata. Lumalabas ang tunay mong anyo? Oh, well, you deserve to be treated like that. Tinaasan siya nito ng kilay at inginiusan. Tsaka ano bang pakialam mo? Di naman kita pinapakailaman, diba? Asawa kita. At sa bahay na ito, ako ang masusunod. Alexis gave him a what are you talking about look. Ano ba talaga iniinsulto mo? FYI, Mr. Gafford? Pinasadahan sa nito ng tingin mula sa bunbunan, pababa sa kanyang paa. Bago bumalik sa mga mata niya, asawa lang kita sa papel at kung ikaw ang masusunod. Ako naman ang batas. Napatiimbagang siya at saninghalan to dahil sa inis niya sa katatawag sa kanya nito ng Mr. Gafford.
Stop calling me, Mr. Gafford. Mariin niyang sabi. Just call me Alexander. Wow ha, kapag ikaw ang nambababae o kaya naman natutulog sa mga babae mo, hindi kita pinakikialaman. Inirapan siya nito at pinamayawangan pa. You're being unfair, Mr. Gafford. Huwag kang demanding. I am not. Oh, come on. Nawala ang tila ng uuyam na emosyon ni Alexis sa mga mata at seryoso nang tumitig sa kanya. And yes, tama ka. Ginusto ko namang magpakasal sa'yo so I will deal with your nonsense. At ganun ka rin dapat sa akin. Pero huwag kang mag-alala, iisihan ko lang. Bahagyang umawang ang labi niya habang maangday na nakatitig sa kanyang asawa. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Are you for real? Yes, ito ako. Ang totoo. Totoong totoo from my head down to my toes. She smiled and winked at him. What just happened? Nagtataka at naguguluhan niyang tanong sa sarili habang nakatanaw pa rin sa papalayong bulto ng kanyang asawa. Hindi yun ang asawa ko. Hindi ganon si Alexis? Aniya pa. Sa kabilang banda, bakit mukha ka na namang binagsakan ng langit at ng lupa? Nangaasar na tanong sa kanya ni Raven. Sa kabilang building ng kumpanya nito kaya naman malayo itong gumagala sa kumpanya niya anumang oras ito gusto. Tulad ngayon, mukhang wala na namang magawa ang bugok. My wife. Napabuntong hininga siya bago marang hinilot ang sentido. Bigla siyang nagbago. Parang di siyang asawa ko. Giit niya pa habang nakaupo sa swivel chair niya at may malalim na iniisip. Nang iwan siya ni Alexis kanina, dumiretso siya sa OGC upang magpakalunod sana sa trabaho nang mawala ang inaalala niya tungkol sa kanyang asawa. Ngunit eto siya ngayon, lalong nalunod kaiisip. Tinawanan lang siya ng hampas lupa niyang kaibigan bago mapo sa katapat niyang visitor's chair. Baka naman lasing ka pa daw sa dami ng nainom mo kagabi. Tanong naman ito habang umiiling sa harapan niya. Hindi ako lasing. Wala rin akong hangover. Ines niyang sabi. No one can change overnight, bro. Baka naman OA ka lang mag-isip. Naihilamos na lang ang palad niya sa kanyang mukha sa sobrang stress. O baka naman nagpapanggap lang yon para magantihan ka. Kung bakit naman kasi meron ka na nga magandang asawa, sexy pa, tapos naghahanap ka pa ng iba? Umiling to at pinapangaralan siya. Naisip ko na rin yan, aniya. Na baka nga tamang hinala niyang may kalaguyo rin ang kanyang asawa. Ang bumalik kasi si Alexis dati sa Florida para ayusin ang papel ng mga magulang nito sa airport. Balisa ito pagka-uwi. Para bang napakalalim ang iniisip. At laging may katawagan sa cellphone. Pero ang higit na kinagulat niya ay nang mabasa niya ng di sinasadya ang mensahe sa cellphone nito galing sa isa sa mga kaibigan niya. Kumuyom ang kamo niya nang muling maalala yon. Dahil kung totoo man ang nabasa niya, hindi niya mapapatawad ang kaibigan at ang kanyang asawa. Sumandal siya sa civil chair at mariing nakatitig sa lamesa na bukod sa paghiganti niya sa akin, nagpapanggap siyang nagbago na. Nagbago ng pananamit, pananalita, pati na rin ng ugali. Pero kahit ano pa man ang gawin niya, hindi ako maniniwala ulit sa kanya. Minsan na nila ako niloko and I won't let her do it again. TM bagang niyang sabi. Huwag kang padalos-dalos. Mahirap pa rin talagang kalabanin ng mga Santiago. Saad naman Raven sa kanya. Bakit kasi pinakasalan mo pa at nagtiwala ka kaagad sa ama niya? Regret was in the pit of his stomach. Nagtatagis ang bagang niya na maalala ang kanyang asawa nung una niya tong makita. Akala ko kasi iba siya. Iba sa mga naging babae ko. Marami ang pumapanaw sa maling akala. Bro? Bumuntong hininga siya bago marinig salita. Huwag lang siyang magkakamali ngayon at galingan niya. Dahil sa pagkakataong to, hindi ko na malalampasin pa ang, Sir, excuse me po. Putol ng sekretary niya sa kanya na bahagyang nakasilip ang mukha sa pinto ng kanyang opisina. Narito po ang asawa ninyong si Ma'am Alexis. Nagsalubong ang kilay niya at bahagyang napaawang ang labi. Anong ginagawa niya rito? Pauwiin mo na siya ngayon din, Mia? Pero sir, alin sa sinabi ko hindi mo naiintindihan? Bahagyang tumaas ang boses niya kaya naman napapitlag ang sekretary niya at dalidaling sinara ang pinto ng kanyang opisina. Grabe ka naman bro, baka naman na-miss ka lang kaya binibisita ka. Sir, pasasabugin niya raw po ang buong building pag hindi mo siya pinatuloy, as in, now na raw po. Muling sabi ni Mia na nakasilip ang kalahati ng katawan sa pintuan. Patuloyin mo na. Utos naman ang hampas lupa niyang kaibigan. Bumaling siya dito at tinaasan ng kilay. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pinandilatan pa niya ito ng mata. Baka pati ikaw
Maloko ng magaling kong asawa. Namewang naman si Raven habang may nakakalokong ngiti sa labi. Let's see. I want to meet his new persona of your wife.